Nyaka! Nyaka! Tumabi ka! Tamahome! 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 Nasaan na siya? Pagkapatay na si Tamahome. Nakain ng malaking ahas si Tamahome! Patay na siya! Buhay ako, hindi papatay. Tamahome? Ito bang sinasabi mong malaking ahas? Isang piraso lang itong kahoy na lumulutang-lutang eh. Ganun ba? Pasensya ka na, ha? Wala naman ako nakita eh. Pagkakataon ko na. Humingi ka ng paumanhin sa kanya, Miyaka. Sabihin mong nagbibiro ka lang nang sinabi mong mahal mo siya. Sige na, Miyaka. Patawad! Patawarin mo ko dahil nasaktan kong damdamin mo nang hindi ko sinasadya. Noon lang kasi ako nasabihan ng isang babae na mahal niya ako. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko nga alam kung anong dapat kong sabihin sa'yo noon eh. Sa loob ng 17 taon, wala pa akong ibang naisip kung hindi pera. Yun lang at wala nang iba. Hayaan mo, hindi ko pa rin tatalikuran ang tungkulin ko sa'yo. Sasamahan kita kay Tycoon. Sana tuluyan ka ng gumaling. Tamahome. Noriko! Ang mahalaga nakarating siya, hindi ba? Ang ibig mong sabihin... Pagkalaman na palang lahat! Maraming salamat! Tumigil ka nga at nababasa ako. Ang saya-saya ko. Akala ko nung una ay galit sa akin si Tamahome, yung pala hindi. Walang titib. Lalaki ka pala. Mabuti nga at nalaman mo na rin. Oo, lalaki ako. Wala ka namang pakialam doon. Meron. Hindi ko maintindihan. Lalaki ka pero gusto mo si Hotohori na lalaki din. Pati sa Tamahome gusto mo agawin? Hindi mo ba alam na pagdating sa pag-ibig, pantay-patay na tayong lahat? Naku, pag di ka ba naman nakapagpigil, oo. Hindi ko na tuloy alam kung makakarating ako kay Tycoon ng matiwasay. Siya pala ang nahirang nasusako, ha? Tingnan natin. Hindi mo ako maaaring maabot ng hindi mo na dumadaan sa aking mga pagsubok. Ay, pagod na ako. Kailan ba talaga kami makakarating sa bundok ng Taikyoku? Naman, gusto ko nang umuwi sa bahay namin. Namimiss ko ng mama ko. O sige, manananghali tayo sa susunod na baryo. Ay naku, ayoko na ngawit ng pangako sa kakanguya na pagkain. Mabuti naman, naubos mo na ang lahat ng pagkain eh. Maawa ka naman sa kanya, may sakit na nga eh. Oo nga pala, nasan si Hotohori? Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Hindi bale, hahanapin ko na lang. Hotohori? Hotohori, anong ginagawa mo dyan? Wala naman. Tinitingnan ko lang ang bundok. Sa tuwing nakakakita ako ng ganitong tanawin, nawawala ang aking mga suliranin. Sorry ha, nakalimutan ko na bilang emperador, marami ka nga palang tungkulin na ginagampanan. Karoon din ako noon, bago ako makarating dito sa mundo nyo, wala akong inisip kundi yung entrance exam ko sa college. Araw-araw nagsisikap ako para makapasa sa mahirap na pagsusulit. Gusto kong matuwa sa akin ng mama ko.
Dahil para sa nanay ko naman ang ginagawa ko eh. Nanay? 14 na taon ako noon na mamatay ang aking ama. At ako na ang humalili sa kanya. Bata pa ako noon, kaya't ang aking ina nagpatakbo ng lahat ng nararapat gawin upang maayos ang pamamahala sa imperyo. Hindi nagtagal at iniwan niya na rin ako. At sa aking puso ay naghari ang matinding kalungkutan. Marami akong tagapaglingkod at mga ministro na tumutulong pa rin sa akin. Subalit hindi pa rin maalis ang lungkot sa aking puso hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na para bang isang ibon na nakakulong sa isang malaking hawla. Alam mo, Hotohori, pwede ka namang lumipad ngayon eh kung gugustuhin mo lang. Pwede kang makawala. Ha? Kaya ngayon, hindi ka na dapat malungkot. Napakabuti mo, Miyaka. Palagi kang masayahin. Malaya. Puno ng sigla. Naman, bakit ganito? Bakit ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Sana ikaw na ang kasama ko sa habang buhay. Makikita mo sa akin, Miyaka! Ano bang problema mo, Yuriko, at galit na galit ka? Akala ko pa naman kaibigan kita, yung pala isa kang ahas! Tamahome, Palagay ko ito na ang tamang pagkakataon. Ngayon ko malalaman kung makakapasa sila sa aking mga pagsubok. Mahiwagang salamin ng pagbabago. Ipakita mo na sa kanya ngayon ang kinatatakutan niyang anyo. Miyaka, sandali! Pwede ba antayin mo naman kami? hindi naman ako madadapa eh. Halika na, matigas kasi ulo mo eh. Nakitaan mo ako! Wala naman ako nakita eh. Sinungaling! Hindi ba ganito rin ang nangyari nung isang araw sa bukal? Ano ngayon? Kahit pumarada ka pa sa harap ko, hindi pa rin kita papansinin. Dahil masyado ka pang bata sa aking paningin. Akala mo kung sino ka? Noriko, wala ka bang napapansing kakaiba ngayon? Wala naman. Sa palagay ko nga ay bagay na bagay tayong dalawa. Hindi yan ang tinutukoy ko. Nakapagtataka. Parang naging maulap ang dinadaanan natin. Oo nga no. Napapansin ko na parang paikot-ikot lang tayo dito sa lugar na to. Kamahalan, si Miyaka. Biglang kumapalang ulap sa dinadaanan ko eh. Hindi ko na siya nakita. Ano? Bakit ganun na ugali ni Tamahome? Mabuti pa si Hotohori, hindi ako sinasaktan ng ganito. Ha? Nasaan na kaya sila? Teka, namigaw na yata ako ah. Ha? Alam ko ang amoy na yun ah. Hindi ko makakalimutan ang amoy ng fillet steak na may kasamang cream sauce, tapos vegetable soup at saka tuna salad. May naaamoy din ako spaghetti with meat sauce. At ang panghuli, ang panghimagas na blueberry sherbet. Tama ako! Pagkawalan niyo ako! Ano ba? Maligayang pagdating sa mundo ng salamin, Miyaka. Teka, sino ka ba? Ang hindi niya alam, may isa pang Suzaku no Miko na nagtatago sa likod ng salamin. Isang Suzaku na kakaiba sa kanya. Bahagya itong ngumiti at sinabing, Masyado ka na yata nagiging swatang. Nahihiya na tuloy ako sa sarili ko.